everyone! For today's video, magluluto tayo ng sisig na walang karne. So, gagamit tayo ng puso ng saging o yung banana blossom. So, yung gagawin natin sa puso ng saging, aalisin po natin yung balat niya at kukunin lang natin yung pinakagitna o yung kulay puti na. So, kapag ganito na guys, okay na po yan. So, meron pa ako ditong dalawang puso ng saging na nabalatan ko na. So, yung gagawin po natin is hihiwain po natin siya. So, yung una natin gagawin guys is bibiakin po muna natin. At hihiwain po natin ng pa-cubes. So, ganito lamang po guys para madali yung ating pagkakain. So, yung ginamit kong puso ng saging guys is puso ng saging na saba. So, marami pong nabibiling mga saging, puso ng saging din sa palengke. Pero yung sa akin po is nakuha ko lang po dito sa paligid ng bahay. So, ganito na guys. Tapos ko na siyang i-chop. So, yung pagka-chop ko guys is parang cubes. So, hindi masyadong maliliit at hindi rin malalaki. So, lalagyan po natin ng suka at asin. At kapag tapos na po natin lagyan ng suka at asin guys, ihalo po natin at diretso po natin siyang pigain. O tatanggalin po natin guys yung pinakakatas ng puso ng saging. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, marami siyang katas. So, yun po yung tatanggalin natin. Kasi, kapag niluto po natin yan guys, na hindi natin tatanggalin yung katas, is magtutubig po yung ating sisig. So, ayan na guys. Yan po yung aking mga napigaan na puso ng saging. So, ito po guys yung ating mga sangkap. Puting sibuyas, pulang sibuyas, bawang, siling haba, siling labuyo, itlog, at oyster sauce, tsaka mayonnaise. So, kapag nakaready na yung ating mga sangkap, igigisa lamang po natin yung bawang at yung pulang sibuyas sa mantika. So, kapag toasted na guys, yung sibuyas at bawang, is isusunod po natin yung napigaan na puso ng saging. So, ihalo lamang natin dun guys. At lalagyan natin ng konting asin. At ihalo po uli natin. At maglalagay tayo ng durog na paminta. So, naglagay din ako guys ng Knorr cubes. So, yung Knorr cubes po is optional lang po yun. Pwede yung lagyan, pwede rin hindi. Tsaka po natin tatakpan ng 3 to 5 minutes para po maluto yung puso ng saging. So, kapag luto na yung puso ng saging, guys, ilalagay na po natin yung puting sibuyas at isusunod natin yung ating mga hiniwang sili. So, imimix lang po natin, tsaka po natin ilalagay yung oyster sauce. So, kung mapapansin nyo guys, wala siyang tubig. Kasi, yun nga po, pinigaan po natin. Pero kung hindi po natin pinagaan, sa ganyan po, nagtutubig na siya. So, ilagay po natin yung mayonnaise kapag medyo malapit na po maluto. Ihahalo lamang po natin, tsaka po natin lalagyan ng itlog. So, naglagay ako guys ng 2 itlog. So, depende po sa inyo kung ilang itlog po yung ilalagay nyo. Tsaka ko po tatakpan para po maluto yung itlog. So, kapag alam nyong luto na yung itlog is papatayin na po natin yung apoy at ready to serve na po siya. So, ayan na guys. Naglagay ako ng kalamansi. At inihalo ko po yung itlog dun sa pinaka puso ng saging na naluto na. So, ayan na po guys, yung sisig na puso ng saging. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching.